Muling nagkita-kita upang muling pagsalusaluhan ang salita po ng Diyos. Ano? At I hope na yan po ay kagalakan sa inyo dahil isa po sa kagalakan ng mga mananampalataya ng Diyos ay yung pag-aral ng kanyang salita. Ano? At nawa ay kayo ay masaya din na makapakinig muli ng salita po ng Diyos. Ano? At salamat sa pribilehiyo na makapangaral muli sa inyong sa harapan ninyo. Yun ay pribilehiyo na makapangaral ngayong hapong ito. So ngayong hapon ay tayo po ay magsitayo at tayo po ay babasa ng ilang talata bilang panimula po sa atin hong pag-aaralan. Ang atin hong pag-aaralan ngayon ay methods of studying the Bible. Ano ho? So yan po yung ating pag-aaralan ngayong hapon. So inyong buksan sa sa mga awit, chapter 1, verse 1 to 3, at inyong ding buksan sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Second Timothy chapter 2, verse 15. So basahin ko lang po muna yung yan. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Sige po, atin pong sabay-sabay na basahin sa wikang Tagalog. Ano ho? So, para tayo po ay makapagbasa. Sige po, atin pong basahin verse 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman di malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Talon po tayo sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Yan. So yan ay bandang huli natin po madidiscuss. Pinakang conclusion po yan. So ang sabi po diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So tayo muna po mag-pray. Tayo manalangin, mapagpalang Diyos, salamat pong muli sa hapong ito na muli po kami ng inyo pong mga anak ay nagkatipon upang muling pagsalusaluhan ng inyong salita, Panginoon. Basbasan niyo po ang pangangaral ng inyong salita, Panginoon Diyos, nawa o Diyos ay kayo po ang patuloy na magpaunawa, maging sa tagapagsalita ng inyo pong, ng mga katotohanan pong mahahayag ngayong hapong ito, Panginoon. Bigyan po ng karunungan ang tagapagsalita upang maipahayag ng naaayon po sa inyong kalooban. Maging ang tagapakinig po, buksan niyo po ang kanila pong puso, nawa o Diyos, ang kanilang kaisipan ay patuloy na maging receptive sa inyo pong salita, Panginoon. Patawad din po sa pagkukulang at pagkakasala. Batid niyo po ang aming mga buhay. Kami po nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo pong muli ang pangangaral ng salita. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so pwede na po magsupo. So ngayong hapon po ay tayo po mag-aaral the methods of studying the Bible. Ano? So, yan ho ay napakahalagang bagay na dapat ho nating malaman yung mga paraan para po aralin ang salita ng Diyos. At meron po tayong 12 paraan upang aralin ang salita ng Diyos. Bakit natin kinakailangang malaman yung mga katotohanan yun? Dahil ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, ang sabi po doon, ang sabi po diyan, ng 2 Timothy 2:15, ang sabi po dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ano? Kaya napakahalagang malaman natin ang mga paraan upang papaanong aralin ang salita ng Diyos dahil required sa atin bilang mga mananampalataya na ang sabi po diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya. Ibig sabihin, hindi lamang naman kami ang mga manggagawa. Lahat tayo bilang mananampalataya ng Diyos, nakaalam ng katotohanan at nagdadala ng salita ng Diyos, dapat tayong lahat ay nakakaalam ng katotohanan
kung papaanong aralin ang salita ng Diyos at kung papaanong itong i-deliver sa mga taong makikinig ng salita ng Diyos. Ano ho? Kaya sabi po dyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Dahil napakalaking kasalanan or kumbagay sa atin bilang mga mananampalataya, ang sabi, na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Ano? Meron tayong, anong tawag doon? Meron tayong obligasyon na maipahayag sa mga tao yung katotohanang dapat nilang malaman bilang isang hindi ligtas. Kaya mga mananampalataya, napakalaki ang responsibilidad natin upang maipahayag ng maayos at nasa matuwid na pagpapahayag ang salita ng Diyos. Opo, bilang mga mananampalataya, lalo na po sa paraan ng kaligtasan. Alam naman po natin ang paraan ng kaligtasan. Kung kayo po ay naligtas, dapat ranas ninyo yung inyong kaligtasan at kung paano ninyo i-share yan sa mga humahanap ng kaligtasan din. Mga mananampalataya. So, ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Wala na po kayong idadagdag diyan. Pag dinagdagan pa ninyo yan hindi na kayo gumagamit ng matuwid ng salita ng hula. So, ngayon ay tayo po'y merong 12. Mabilis lang po ito. Mabilis po nating didiscusin at naway inyong pakinggan upang inyong maunawaan kung papaano at kung saan po kayo naaalwanan sa paggamit or sa pamamaraan kayong naaalwanan. Dahil meron po 12 katotohanan tayong dapat malaman kung paano aralin ang salita ng Diyos. At kung saan kayo naaalwanan doon. Unang katotohanan, devotional method. Yan. Ang sabi ng verse 1, ang sabi po diyan, sa verse 1, ng mga awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. So, ang sabi po diyan, devotional. Bilang ikaw ay mananampalataya, malimit natin yung ginagawa. Tayo ay nagdi-devotion sa ating sarili. At kapag ikaw ay nabasa, sabi nga, magbulay ng isang maikling talata ng Biblia. Tanungin ang sarili kung paano ito naaangkop sa iyong buhay at magsulat ng isang personal na hakbang na gagawin mo. So, ibig sabihin, ang sabi ng talata, bilang isang tao, nagde-devotion ka bilang sa iyong sarili. Halimbawa, nabulay mo yung mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. For example, yung verse 1 na yan, ano ang makikita mong aplikasyon sa iyong buhay? Una, ang sabi dyan, mapalad. Huwag kang makiayon sa kanilang mga ginagawa. So, isusulat mo yun sa iyong notebook and then, i-apply mo sa iyong buhay. So, una yun ay devotional method. Napakapalasak po yun sa atin. Kayo po ba nagde-devotion at nag-chat down ng inyong nababasa? So, napakahalaga po na yung gawin. Bilang mga mananampalataya, ang sabi po ng Bible, tayo bilang mga mananampalataya ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Napakahalaga na kung tayo po ay babad sa mundo, dapat maging babad din po tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil malaki ang porsyento, kapag ikaw ay babad sa mundo, malaki ang porsyento na manghina ang iyong spiritual na pagkatao. Opo, yan po'y tunay. Kapag tayo po ay babad sa sanlibutan at hindi tayo babad sa salita ng Diyos, malaki ang porsyento na tayo po'y manghihina. Kaya napakahalaga ng personal devotion mo. Magkaroon ka ng quiet time. Ang ilan po dito nakikita ko nag-aano pa ng outline ang Tita Aurea. Kita ko nagsesend ng mga outline, makagaling naman, So yun, maganda din po yung gawin. Mag-devotion ka sa sarili at kunin mo kumuha ka ng isang talata at bulayin mo at ang maganda i-apply mo sa iyong sarili. Sabi po ng Bible, mapalad. Sino ang mapalad na tao? Sabi ng verse 1 ng Psalms,
yung hindi lumalakad sa payo ng masama. So ano yung gagawin mo ngayon? Bilang ikaw ay mananampalataya ng Diyos. So, devotional method. Ano? Yan yung unang katotohanan na dapat nating malaman. Sabagay, alam naman ninyo yung lahat. Una yung devotional method. Yan ay isang katotohanan or pamamaraan para aralin ang salita ng Diyos. Humanap ka ng isang verse sa Bible, alamin mo kung ano yung sinasabi dito, at pagka nalaman mo, i-apply mo sa iyong buhay. Ano? Napakahalaga po na yan. At upang tayo po bilang isang mga tao, sabi nga, ang ganda ng ano dyan ang ganda ng sabi sa verse 3. Ano? Sabi po ng Psalms chapter 1 verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. So alam naman po natin na pag tayo po ay kapag ang isa pong puno, ang isang mananampalataya, kapag nagbabasa ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng personal devotion sa salita ng Diyos, siya ay inihalin tulad sa isang puno na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Siyempre, ang aasahan naman po natin, pagka ang puno ay itanim sa siping ng mga agos ng tubig, aasahan po natin ang magandang resulta. Ano? At kanina ako nagdilig ng halaman, kita ko tuyo na. Ano? Ibig sabihin, hindi siya malimit na didiligan. Ano? Kaya siya'y natutuyo. So kapag ang puno, sabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, itong punong ito'y malusog. Ha? Ganon din sa ating personal na buhay. Kaya napakahalaga ng devotional method. Ano? Lahat naman itong ating didiscussing ay mahalaga. Pero dapat malaman ninyo kung saan kayo naaalwalan diyan. Upang kayo ay maging kagamit-gamit. Hindi naman lahat kayang gawin yun. Ano? Malamang, baka di ni kagamitin. Ano? Devotional. Sabi pa, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, mga mananampalataya, para tayo ay umasenso sa buhay pananampalataya sa Diyos, ay wag lamang tayong, kumbaga, ay tagapakinig. Dahil mahirap yung dadating lamang tayo. Every Wednesday, makikinig kayo ng preaching, and yet wala namang aplikasyon sa bahay. Hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos sa bahay. Maganda din, nakakapakinig kayo dito. Na-elaborate sa inyo yung mga katotohanan na dapat ninyo malaman. Pero dapat kayo sa inyong sarili ay nagsusumikap din ng personal devotion ninyo sa salita ng Diyos. Apo, napakahalaga po na yun. Dahil hindi, Miyerkules at Sabado, 2 beses lang. Ayun, 2 beses lang kayo kumain. Miyerkules at Sabado. Miyerkules at Linggo. Ano? 2 beses lang kumain, ay mahirap yan. Ay tayo nga, hindi tayo pumayag. Na tayo ay isang araw lang. Sa isang araw lang, isa lang ating kain. Hindi tayo napayag. Kailangan 3 beses sa isang araw. Ay 6 pala. Umagahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa yan. Ano? May pakutib-kutib pa yan doon sa walang tunog pag nakain. Ano? Para hindi mahingian. Ano? Kaya mga minamahal kong kapwa ko mananampalataya, tayo po ay magsumikap. At isa sa paraan ay tinuturo ng Diyos, our method to study the Bible ay devotional method. Madali lang po yan. Basa ka ng talata and maglagay ka ng comment mo, at pag nabasa mo, yung katotohanan ay i-apply mo sa iyong sarili. Halimbawa, yun nga, sabi ko nga, method, sa Psalm 1:1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Tingnan mo yung word na mapalad. Ibig sabihin, lagyan mo ng aplikasyon. Ibig sabihin, kung mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, huwag kang makiayon sa kanila. Ibig sabihin, mag-iba ka ng landas mo. Anong landasin? Yung salita ng Diyos. Ano? So yan, isang method. Madali lang po tayo. Bagaman ito 12, madali lang po yan. Pandalawa, chapter summary method. Ano? Ito ay mahirap-hirap din. Okay, sabi dyan, chapter summary method, magbasa ng isang buong kabanata ng Bible nang hindi bababa sa 5 beses. Apo, yan po yung chapter summary method. Ano sabi pa? Pagkatapos ay isulat ang buod ng pangunahing ideya o mensahe nito, sabi dyan,
Katulad ng, for example, ang pabor ng Diyos. Yan. Ito yung ginawa ko laang. Ang sabi dyan sa Psalms chapter 1, ano makikita naman diyan buod? Yung pabor ng Diyos ay nasa matuwid. Ano? At ang lakad ng masama ay mapapahamak. So, yun yung chapter summary method. Kukuhanin mo yung pinakabuod ng isang aklat at isusulat mo ito. Halimbawa, yan. Sabi dyan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ipinaghambing ang mabuti at masama. Makikita mo sa bandang huli, sa verse 6, ang sabi dyan, verse 6 nga po, hanggang ano yun eh. Verse 4, ang sabi dyan, ang masama ay hindi gayon. Kundi parang nagsimula po yan sa verse 3. Tingnan niyo po, pinaghambing po yung mabuti at masama, at ang naging resulta, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ibig sabihin, ang pinakabuod nito ay yung ang pabor ng Diyos, makikita natin doon sa taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Chapter summary method. No? Yung chapter na yon, isa-summarize mo. At ano yung pinaka-conclusion mo sa nakuha mong book na yon? Maganda ang gawin mo yung Psalms chapter 119. Mahaba-haba. Ano? Maganda mo yung i-summarize yun. Yung pinakabuod na yun, kuhanin mo. Ewan ko kung anong kalalabasan na yun. Ano? Pero, ang sabi diyan, ang pabor ng Diyos ay nasa matuwid at ang lakad ng masama ay mapapahamak. Example ko lang po ito. Kaya po yung ginawa ko, example ko lang po ito, para inyong maunawaan. Di halimbawa, binasa mo na ngayong chapter na yon. Kung ano yung naunawaan mong pinakabuod nun, yun ang gawin mo. Ano? Magkaiba po yan sa magkaiba po yan sa devotional method. Ano? So ano nga yung devotional method? Sabi doon, magbulay ng isang maikling talata. No? Ng Biblia, tanungin ang sarili kung paano ito maaangkop sa iyong buhay at magsulat ng isang personal na hakbang na gagawin mo. Ano? So, ibig sabihin, personal devotion, okay, ito. Sa araw na ito nabasa ko, Malakay chapter 3, verse 10. Ano? Dalhin ang ikasampung bahagi. Okay, yun. Ikasampung bahagi, dalhin. O ngayon, anong gagawin mo? Sumahod ka. O, i-apply mo sa iyong buhay. Ito naman summary, chapter summary method, paliliitin mo yung isang book mong nabasa, babasahin mo ng 5 beses, at kukuhain mo yung pinakabuod. Ano? So, yun yung chapter summary method. Mahalaga po ba yan? Mahalaga yan. Opo. Hindi yung, dahil napakahalaga po na yan, dahil upang malaman natin kung paano natin itutuno yung ating, kumbaga ay, halimbawa, ikaw ay naatasan na mag-preach, mag-devotion, maikling ano lang. Hindi yung inabot ka na ng 2 oras, devotion lang. Ibig sabihin, pag ikaw ay merong chapter summary method, parang chapter 1, kukuha ka lang doon, na-summarize mo na, and yet, i-elaborate mo ng mabilis. Ano? So, yun po. Una, devotional method. Magkaiba yan sa chapter summary method. Ang chapter summary method po ay babasahin mo ng 5 times yung isang chapter at iyong kukuhanin yung pinakabuod ng aklat na ito. Pantatlo. Mabilis lang po tayo. Pantatlo ay character quality method. Ano? Anong ibig sabihin ng character quality method? Pag-aralan ng isang katangian tulad ng pananampalataya, pagtitiis o kababaang loob sa pamamagitan ng mga halimbawa sa Biblia upang maisabuhay ito. Ibig sabihin, ang sabi diyan, halimbawa, pananampalataya. Aaralin mo. Ang sabi, pag-aralan ang isang katangian tulad ng pananampalataya, pagtitiis o kababaang loob sa pamamagitan ng mga halimbawa sa Bible upang
maisabuhay ito. Okay, halimbawa, for example, pananampalataya, sino ang makikitaan nating may pananampalataya sa Bible? Madami. Sino yung father of faith? Si Abraham. No? Diga, siya ang ama ng pananampalataya. Ano? At ang talatang ginamit dyan ay Hebrew chapter 11 verse 8. Paki-flash nga ng Hebrew 11:8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So, sumunod si Abraham sa Diyos kahit hindi niya alam ang mangyayari. So, ang aral na makukuha mo doon, sa character quality method, ay pag-aralan ng isang katangian tulad ng pananampalataya, pagtitiis o kagandahang loob sa pamamagitan ng halimbawa sa Bible upang maisabuhay ito. So, ano yung makikita nating aral? Ay, yung aral na makikita natin doon, yung pagsunod. Ano? So, meron naman kasing revealed will of God and unrevealed will of God. Pero ang mahalaga, yung pagsunod. Bilang mananampalataya ng Diyos, tunay ka nga, para sa pagbibigay, tunay ka ngang pagpapalain ng Diyos ang nagbibigay. Pero kalooban ng Diyos na magbigay. Opo, kalooban ng Diyos na magbigay. Bagaman, sabi ko nga, yung kaligtasan, ano gayong dahilan natin para hindi tayo makasunod sa Diyos, lalo na sa larangan ng pagbibigay? Yung kaligtasan, yan na eh. Sapat, sobra-sobra na. Ano? Tayo palangit, pinangakuan tayo ng Diyos. Yun ay sure, 100%. Ano? Kaya, napakahalagang malaman natin yung character quality method. Aaralin mo kung sino yung tao. Halimbawa, yung pananampalataya ni Abraham. Pananampalataya, ano yung makikita nating aral diyan? Yung pagsunod ni Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya paroroon. Ano? Alam niyo tayo sumunod lamang sa Diyos. Ako'y ilang beses ko na din pong natapos ang Biblia. Lahat ng tao po na sumunod sa Panginoon, hindi ko po nakitang napahamak. Opo. Kaya napakahalagang maunawaan natin at tayo'y lumalim sa salita ng Diyos dahil diyan po nabubuo yung pagtitiwala mo talaga sa Kanya. Dahil minsan lagi tayo sa ating sarili may duda eh. Pero pag tayo'y nalalagyan ng salita ng Diyos, napupuno ang ating isip ng salita ng Diyos, diyan nabubuo yung ating buong pagtitiwala sa Diyos. Ano? Dahil tayo minsan mga mananampalataya, lagi ng tamang duda. Ano? May tamang duda. Tunay ka nga ito. Tunay ka nga ito. Pero sabi ng Bible, manampalataya ka lamang. Ano? Yun yung sabi ng Bible. So, character quality method. Humanap ka ng isang tauhan, aralin mo ang kanyang buhay. Ano? At sa Bible naman, maraming mga character sa Bible. Nandiyan si David, siya nagsulat ng Book of Psalms. Buhay ni Pablo, o buhay ni Timothy, buhay ni Matthew, ni Mark, ni Luke, and ni John, ni Isaiah, o kung sino man, si Jesus Christ. Aralin mo ang kanyang buhay. At ano yung makikita mong, kumbagay katangian niya. At ano yung aral mong makukuha sa kanya. Ano? So yan po yung character quality method. Ano? So sumunod si Abraham sa Diyos kahit hindi niya alam ang mangyayari. So, yun yung aral. Yung pananampalataya, ang kinuha natin doon, for example, pananampalataya. Ano? At yung tao ay si Abraham, sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ano? Kaya bagaman sa ating limitadong isipan, hindi pa tayo fully noon, hindi natin alam ang kalooban pa ng Diyos banda-banda riyan, magandang tayo sumunod lamang sa Diyos. Nakakaranas ka ng problema nung ikay sumunod sa Panginoon, sumunod ka lang. Ano? Merong biyaya ang Diyos diyan. Ano? Dahil hindi naman natin alam. Basta ang mahalaga, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Okay, yan po yung character quality method. Tao, aralin mo.
Pang-apat, mabilis lang po tayo. 12 po ito. 12 method to study the Bible. Thematic method. Pumili ng isang tema. Pipili ka ng isang tema at hanapin ang mga talata sa Biblia na nagtuturo tungkol dito. Ibig sabihin, for example, mapalad o blessed uli. Sa Psalms chapter 1, verse 1, pakilagay nga po uli, mapalad. Yan. So, ibig sabihin, hahanapin mo yung mga talata sa Bible na word na may mapalad. Kukuhanin mo yung lahat. Yan yung thematic method. Ano ba yung tema? Ano ba yung pinag-uusapan? Pananampalataya. At kukuhanin mo yung mga talata, yung supporting verses, para iyong maipon yung word na yon. Ang mapalad, at ang aral na makikita mo diyan, ang mapalad na tao ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makikita natin diyan sa verse 1. Tingnan niyo po. Blessed. Sino yung blessed people? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, makikita na doon natin ng malinaw na yung taong lumalakad sa kalooban ng Diyos ay yung hindi lumalakad sa masama. At yun yung aral na iyong makukuha diyan. So, yan yung thematic method. Magkukuha ka ng isang tema, tapos yun yung iyong aaralin. Mapalad. At lalagyan mo din ng aral. Ang mapalad na tao ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makikita natin dyan. Yan yung thematic method. Humili ng isang tema o paksa, anong iyong pag-uusapan o aaralin. Ano yung iyong tema na pag-aaralan sa book na yan? Halimbawa, ano pa ba maganda yan? Yung love. Halimbawa, John 3:16. For God so loved the world. So, kukuhain mo yung, pag-uusapan nyo yung love. For God so loved the world. Sino yung umibig? Ang Diyos. Sino yung inibig? Ang tao. So, lalagyan mo ng application at ang mangyayari po diyan ay lalagyan mo din ng aral kung ano yung iyong naunawaan sa talatang yan. Yan yung po yung thematic. Pumili ng isang tema, yung parang ganito ang ating pinag-aaralan, method to study the Bible. Papaano aralin ang salita ng Diyos. So, pumili ng isang tema o paksa at hanapin ang mga talata sa Biblia na nagtuturo tungkol dito. Halimbawa, patungkol sa kaligtasan. Papaano maliligtas ang tao? Kaya, dapat maunawaan natin ito upang tayo po ay hindi tayo ligaw sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo yun, yung basta na lang, hindi tayo kagaya ng mga born again, na basta dampot, ipot, as the Spirit leads. Ibig sabihin, out of context yung pinag-aaralan. Napakahalaga kasi na yung iyong pinag-aaralan ay nasa konteksto. Hindi ang pinag-uusapan, kaligtasan, tinan nyo. Kaya, sa Catholic, ang kukuhanin lang, John 3:16. For God so loved the world. Tapos, mawawala na doon sa tema. Anong inang ididiin? Si Maria. Kaya, napakahalaga ng thematic method. Kumuha ka ng isang tema na pag-aaralan para hindi ka maligaw doon sa pinag-uusapan. Okay. So, halimbawa, maraming talata. Diyan akong inilagay. Yung halimbawa ng yung ay mapalad or blessed. Nandiyan po yan. Wala yatang inilagay. So, yan po yung thematic. Una po yung, ano nga po yung una? Devotional method. Ano nga po yung devotional method? Sabi dyan, magbulay ng isang talata lang. Isa lang. Isa lang inyong bubulayin. At, sabi dyan, tanungin ang sarili kung paano ito maaangkop sa iyong buhay. At, magsulat ng isang personal na hakbang na gagawin mo ito sa iyong buhay. Halimbawa, mapalad. Huwag kang
makiayon sa sanlibutan ito. So yun yung sa devotional. 1 verse lang. Pandalawa yung chapter summary method. Magbasa ng isang buong aklat. Hindi lang isa. Kung hindi mo nauunawaan, sabi nga ng aming teacher sa Bible School, pag hindi mo nauunawaan, basahin mo ng basahin hanggang sa malaman mo yung pinag-uusapan or kung ano man yung pinag-uusapan doon upang iyong maunawaan. At saka ka maglagay ng buod. Yun pala yung pinag-uusapan doon. Ito, susulat mo. So napakahalaga na yan. Pantatlo ay yung character quality method. Sino yung pinag-uusapan? Pag-aralan ng isang katangian, tulad ng pananampalataya, pagtitiis o kagandahang loob sa pamamagitan ng halimbawa sa Bible upang maisabuhay ito. So halimbawa sa pananampalataya, si Abraham. So ang pinag-uusapan doon ay si Abraham. So ano yung ating kinuha? Yung pananampalataya. Ano? At anong mangyayari? Aral sa iyong natutunan ay si Abraham ay nanampalataya, bagaman hindi niya alam ang mangyayari, siya ay yung sumunod. Obedient. Ano? So yung thematic naman, pumili ng isang tema na pag-aaralan, o paksa, at hanapin ang mga talata sa Biblia na nagtuturo tungkol dito. No? Ibig sabihin, maghanap ka ng isang paksa. Patungkol halimbawa, the depravity of man. Aralin mo yun. Tapos, hanapin mo yung talata, lahat ng talata na nagpapatunay na ang tao ay makasalanan. So, yan yung thematic method. So, kaya napakahalaga na yan. At, sabi pa diyan, sabi diyan, pumili lang isang tema o paksa at hanapin ang mga talata sa Biblia, yung supporting verses na nagtuturo tungkol dito. So yung halimbawa diyan ay mapalad or blessed. So hanapin mo yun, mga talatang yun na sumusuporta doon sa taong yun na mapalad or blessed. At ang aral naman diyan, ang mapalad na tao ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. So napakasimple. So aralin ang thematic, kumuha ka ng isang tema na pag-aaralan mo. Halimbawa ay patungkol sa langit. Ano ang langit? Aralin mo yun. Kukuha ng mga talata at supporting verses mo. At ang mangyayari ay maglalagay ka ng ano yung natutunan. So yan yung thematic method. Una nga ay devotional method, chapter summary method, character quality method, ito yung may tao na makikita ka. At thematic method, maglalagay ka ng isang tema upang aralin yung book na yung pag-aaralan or yung tema na pag-aaralan mo. Panlima. So, mabilis lamang po tayo. Okay, panlima, makikita natin dyan yung biographical method. So, anong ibig sabihin ng biographical method? Pag-aralan ang buhay ng isang tao sa Biblia at suriin ang kanyang mga kalakasan, kahinaan, at mga aral mula sa kanyang buhay. Halimbawa, sa Book of Psalms, sino nagsulat diyan? Si David. So, si David, alam naman natin si David, pag si David ang pinag-usapan, he is a king. Matapang. At may pananampalataya sa Diyos. Dahil, kita naman natin ang buhay ni David. Ngayon, yun yung kanyang kalakasan. Sabi? Pag-aralan ang buhay ng isang tao sa Biblia at suriin ang kanyang mga kalakasan, kahinaan at mga aral mula sa kanyang buhay. Ano yung kalakasan niya? Matapang. He is a man of war. Sabi ng Bible. David, he is a man of war. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni David, yung plano ni David na ipagtayo ng templo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi sa iyo, sa iyong anak, dahil ang iyong kamay ay puno ng dugo.
Dahil David he is a man of war. Ngayon, si Solomon ang pinagtayo ng templo. Ano? So, sabi yan, matapang at may pananampalataya sa Diyos. Kita naman natin ang buhay ni David. Diga? So, yun yung kanyang kalakasan. Yung kanyang matapang at may pananampalataya sa Diyos. Ano naman yung kanyang weakness? Nung siya ay bumagsak kay Bathsheba. Makikita natin yon sa 1 Samuel, kung ako hindi nagkakamali. Nung siya ay bumagsak kay Bathsheba. Ano naman ang aral na ating makikita? Kahit nagkamali, maaaring magsisi at bumalik sa Diyos. So yun yung biographical method. Personal din, tao din ang pag-aaralan natin dito. So yaan, halimbawa, sa book of, malimit kasi diyan, sa church, sa Philippians, na yung church, pag-aaralan mo dyan, at makikita mo dun, hanapin mo na dun yung mga katotohanan na dapat mong malaman, katulad ng, halimbawa ay ganito, matapang at may pananampalataya sa Diyos, nagkasala kay Bathsheba, yan yung kanyang kahinaan, aral. Ano yung makikita nating aral? Kahit nagkamali, maaaring magsisi at bumalik sa Diyos. Ano? So ano yung, kaya nasulat po yung Psalms 51, ang sabi po doon, I restore unto me the joy of thy salvation. Di ba? Di po ba? At nga po, puntahan nyo yung Psalms 51. Ito po nung nagkataong si David ay nahuli na ni Nathan na, nasukol na ni Nathan si David. Ang sabi niya, tinan nyo po, ang kanyang respond, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mong aking pagsalangsang. Tinan nyo po yan. Kaya bilang mananampalataya, bilang mananampalataya ng Diyos, bilang mananampalataya, hindi pa po tayo glorified body, tayo nagkakamali pa. Pero ang halaga na tayo po ay, actually yung 1 John 1:9, hindi naman yun applicable sa unbeliever. Ang 1 John 1:9 ay ang usapan doon ay yung mga mananampalataya. Ano? So bilang mga mananampalataya, tayo ay nagkakamali pa. Pero ang Diyos, bilang nasa sa atin na ang Panginoong Hesukristo, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo ililinisin sa ating lahat ng kalikuan. So biographical method, pag-aralan ang buhay ng isang tao sa Biblia at suriin ang kanyang mga kasalanan, kalakasan, kahinaan at mga aral mula sa kanyang buhay. Si David, for example, matapang at may pananampalataya sa Diyos, ang kahinaan niya ay nung siya bumagsak kay Bathsheba. Ano? At ang aral at makikita ay yung kahit nagkamali, maaaring magsisi at bumalik sa Panginoon. No? So yun yung maganda na ating nakita. Ano? Maaaring magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ganun po ang biographical method. So, yan po yung biographical method. Ano? Aralin mo yung isang tao, aralin mo yung kanyang kalakasan, kahinaan, at mga aral mula sa kanyang buhay. So, yan po yung panlima, biographical method. Ano po? So, pang-anim, topical method. No? So, yan po yung kung paano aralin ang Biblia. Topical method. Paano naman po ang topical method na yan? Magtipon at maghambing ng iba't ibang talata tungkol sa isang partikular na paksa upang mabuo ang organisadong pag-aaral. Ano? For example, walk it not. Doon po tayo sa Psalms chapter 1. Yan. Sa English. Yun. Ang sabi dyan, kuhain natin yung walk it not. Ano? So, at hanapin natin yung mga verse na sumusuporta din diyan. Halimbawa, ay yung sa Proverbs chapter 1 verse 5. Yan. A wise man will... Tama ba yan? Yan, tama nga. A wise man will hear the will
increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So, ano yung aral mo diyang makikita? Our conclusion mo, hinihikaya tayo ng Diyos na lumakad ng may kabanalan. Ano? So, ibig sabihin, sa verse 1 ng Psalms, kaya makikita natin diyan sa Psalms yung pinaghambing yung mabuti at masama. So, for example ko lang po ito, at kayo po ang gumawa ng inyo. Halimbawa, topical method, walk it not. For example. So, ano yung aral mong makikita diyan? Humanap ka ng mga verses na sumusuporta diyan sa talatang yan at yung conclusion mo, hinihikayat tayo ng Diyos na lumakad ng may kabanalan. Kaya sabi diyan ng talata at tingnan, verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ano? Kundi ang kanyang kasiyahan, siyempre, ay nasa salita ng Diyos. No? Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. So, ibig sabihin, talagang subject or nandidiyan pa rin yung salita ng Diyos, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Ano? Upang tayo lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng Bible. Ano? Ating aralin at unawain ang salita po ng Diyos. So, topical method, magtipon at maghambing ng iba't ibang talata tungkol sa isang partikular na paksa. No? Halimbawa, yung walk it not, ipunin mo yan, tapos upang mabuo ang organisadong pag-aaral. Ano? Kaya napakahalaga po nitong mga katotohanan ito na ating dapat malaman upang tayo ay maturuan at may paunawa sa atin yung mga katotohanan patungkol or kung paano natin aaralin ang salita ng Diyos. Ano? So, yun nga. Saiban, topical method, magtipon at maghambing ng iba't ibang talata tungkol sa isang partikular na paksa upang mabuo ang organisadong pag-aaral. Ano? Ibig sabihin, yung topical method, aaralin mo talaga yung isang, kumbaga ay pag-aaral. Halimbawa, mag-aral ka ng patungkol sa rapture. Hahanapin mo yung mga talatang yon, lahat ng talata patungkol doon, at iyong aaralin upang iyong maibigay at may pahayag upang iyong maisuporta doon sa mga katotohanan yon. Ano? So magtipon at maghambing ng iba't ibang talata tungkol sa isang partikular na paksa upang mabuo ang organisadong pag-aaral. Ano? So yan po yung topical method. Ano? Tapos, number 7, ang sabi po dyan ay yung word study method. Paano naman po ito aaralin? Pag-aralan ang kahulugan, paggamit at pinagmula ng isang mahalagang salita sa Biblia sa original nitong wika. Word study method. Ibig sabihin, aaralin mo yung word na yon. Ano po? Halimbawa, yung blessed uli. Ngayon, aaralin mo yung blessed na yan. Ano yung blessed sa wikang Hebreo? Titingnan mo yung sa wikang Hebreo at sa wikang Hebreo, ang salitang mapalad ay makarios. So, yun yung word study method. Ano? So, iba naman po yan sa topical method. Ano? Ang word study method, aaralin mo yung word na yon. Word for word. At may ay po yan. Ano? Ang sabi po dyan, sa
pag-aralan ang kahulugan, paggamit at pinagmula ng isang mahalagang salita sa Biblia o orihinal nitong wika o wikang Hebreo. Sa wikang Hebreo, ang sabi diyan, sa Greek, ang salitang blessed o mapalad ay makarios. Ito ay nangangahulugang mapalad sa espiritual, pinagpala, at nakakaranas ng pabor ng Diyos. So, ibig sabihin, ang word study method, ibig sabihin, ito yung word for word. Mahirap na po ito. No? Halimbawa, ang aaralin mo ay total depravity. Halimbawa, ang aaralin mo ay pagpapakumbaba. Halimbawa, ang aaralin mo ay, ano pag ang word? Love. Halimbawa, ang aaralin mo ay pagsisisi. So, kukuhain mo yung word na yon at aaralin mo yon. Ano? At sabi diyan, ito ang nangangahulugang, sabi nga diyan, parang Greek word ng blessed, ito ay nangangahulugang mapalad at sa spiritual, pinagpala at nakakaranas ng pabor ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng word na blessed or mapalad. Ano? Aaralin mo yung word na yon, titingin mo yung sa Greek word, upang malaman nyo yung ibig sabihin nun. Ano? So, yun yung word study method. Word for word mong aaralin yon. Halimbawa, ang aaralin mo ay Panginoon. Ano? Si Sir Joseph po, nung kami po ay Bible student, inaral po niya yung word na joy. Yun po talaga ang kanyang inaral. Dahil si Sir Joseph po ay malungkutin siya dati. Ano? Kaya inaral niya yung word na joy. Lahat ng joy sa Bible. Kaya napakahalaga din po ng ng concordance. Ano? Makikita niyo dun sa concordance lahat ng word na joy. Ano? Kaya nung nalaman niya yun, yung pala yun. Ano? Kaya kung kayo ay meron kayong word na gustong aralin, yun po yung inyong aralin. At kailangan po dito ng mga ang tawag doon, mga concordance para inyong makita yung ibig sabihin ng word na yun. Ano? Dahil si Sir Joseph, inaral talaga niya, joy. Malungkutin siya dati. Nung naaral niya yun, tinan niyo naman si Sir Joseph. Ano? Kaya, word for word, aaralin mo talaga yan. Ano? So, halimbawa, aralin mo yung Panginoon. Ano? Yun, hahanapin mo yung word na yun. Banal na Espiritu or Holy Spirit, aralin mo yun. Jesus Christ, aralin mo yun. Pangalang Jesus Christ na yun. So, yun yung word study method. Yun lang word na yun ang iyong kukuhanin at aaralin. Ano? So, ano nga yung una? Devotional method. Ito yung malimit natin gawin. Ano? Yung tayo nagde-devotion sa ating sarili, yun ay yung devotional method. Pandalawa ay chapter summary method. So, yung talata, magbabasa ka ng buong talata. Tapos, pag nabasa mo yung buong talata, ano yung lesson na iyong nakuha doon? Ano yung katotohanan nakuha mo doon? Ano? Ang pantatlo ay yung character quality method. Ano yung makikita natin sa pananampalataya na Abraham? Ano yung makikita natin kay Abraham? Yung pananampalataya. Ano? At yung aral na makikita natin doon ay di yung pagsunod. Pang-apat ay yung thematic method. Ano? Maglagay ka ng isang tema. Ano? Ano yung pinag-uusapan dito? Maglagay ka ng isang tema, tapos ano yun yung iyong lalagyan ng mga puntos. Pwede mo rin gawin yun. At biographical method. Pag-aralan ang buhay ng isang tao sa Biblia at suriin ang kanyang mga kalakasan, kahinaan at mga aral mula sa kanyang buhay. Ano? So yan yung biographical method. Pag-aaralan mo ang buhay din ng isang tao at suriin mo yung kanyang kalakasan, kahinaan at mga aral mula sa kanyang buhay. So halimbawa, ano yung makikita mong aral kay Pedro? No? Pag-aralan mo yung kanyang buhay, ano yung katangian ni Pedro? He is impulsive. Ano? Lagi si Pedro ganun eh. No, nung huhulihin ng Panginoong Hesus, nataga agad niya yung tainga ni Malco.
Yung sundalong Panginoon. Sabi pa niya, ikaw ba ganyan, Panginoon? Tulungan, di ka? Lagi siya yung nangunguna, yung gusto niya lumakad. Sabi pa niya, ako may magkakanulusaan. Kahit sila, Panginoon. Di ka? Lagi siyang nangunguna sa pagsasalita eh. Sila ako hindi. Yung sabi, ipagkakanulo, lahat ng mga alagad, hindi. Sila lang, ako hindi. Sabi ni Peter. So, yun yung biographical method, pwede rin yun. Yung tauhan, pag-aralan ang buhay ng isang tao. Kung gusto nyo pag-aralan ang buhay ni Solomon. Yung pag-aralan nyo. Pag-aralan ang buhay ni Adan. Yan. So, biographical method. Pandalawa yung topical method. Magtipon ng mga halimbawa, magtipon at maghambing ng iba't ibang talata tungkol sa isang particular na paksa. So, malimit ito yung ating ginagamit. Topical method. So, at doon tayo kumukuha, naglalagay tayo ng puntos, tapos nagamit tayo ng verse, tapos merong mga subpoints, naglalagay tayo ng mga talata. So, yan yung topical method. Word study method, aralin mo yung isang word. Tulad ni Sir Joseph, inaral niya yung joy. Aralin mo naman ang word na humbleness. Pwede rin yun. Aralin mo yun. Lahat ng verse, tingnan mo sa concordance, makikita mo na lahat ng word na humbleness yan. So, humble, pwede rin yan. Ayan. So, yan yung word study method. So, yun yung sinasabing word study method. So, pwede nyo gamitin yan. So, kung meron kayong gustong malaman na word sa Bible, halimbawa, word na agape. Ano ba yung word na agape? Wala naman sa Bible na yung agape, pero makikita natin doon yung esensya. Pwede rin yun. Basta, yung word study method ay yung word na yun lang inyong aaralin at kinakailangan nyo doon ng mga commentary, mga concordance upang makita nyo. Yung isa kong pong Bible, yung Thomson, galing po yun kay Pastor, bigay sa akin. Nadampot ko agad. nung si Pastor naglinis ng office, nadampot ko agad yun. Meron yung concordance, at napakagandang basahin. Tiningnan nga nila paano ito. Hindi daw niya maunawaan. Pero dun sa nakakaalam, madaling aralin. Nandoon lahat ng mga verses, halimbawa sa word na salvation. Tingnan mo, makikita mo na yun doon. Nandoon na yun lahat. So, kaya napakahalaga din na mag-invest doon sa mga ganon. Wala pa lang pambili, pero napakahalaga din mag-invest doon. Sa mga ganyang commentary, sa mga ginawa ng mga nauna sa atin. Word study method. Pangwalo, ito naman po yung book background method. Sabi po diyan, saliksikin ang kasaysayan, kultura at mahirap na ito. Aaralin mo talaga yun. Saliksikin ang kasaysayan, kultura, at heograpiya ng isang aklat sa Biblia upang mas maunawaan ang mensahe nito. So, for example, Book of Psalms. Ang nagsulat niyan ay si David. Ang Book of Psalms ay sinulat sa iba't ibang lugar sa Israel. Talagang aaralin mo yung Book of Psalms na yun. Kasi yung Book of Psalms, hindi naman yan sa isang lugar laang yan nasulat. Yan ay, sabi nga, sa iba't ibang lugar sa Israel. Halimbawa, saan nasulat ang Book of Philippians? Di ka sa Philippians, yung Book of Philippians ay nasulat nung si Apostol Pablo ay nakakulong. Paul's imprisonment. So, aralin natin yun, yung book background study. Ano ba yung book na ito? Bakit ba ito nasulat? Di ka? Sabi nga sa Philippians, rejoice in the Lord always. Yun yung mensahe na ipinababatid sa atin. Book background study. Bakit ito nasulat? Paano ito nasulat? Para payuhan ang mga mananampalataya. Si Apostol Pablo, nakakulong, pero sabi niya, rejoice in the Lord always. So yun yung book background method. So yung book of Philippians or yung book of Romans, saan nasulat? Or yung book of
Galatia. Yan. Saan pinatutungkulan? Anong pinatutungkulan? Pwede yan natin yung aralin. Book, background, method. So, sabi pa diyan, ang Book of Psalms o ang book ng mga awit ay naisulat sa iba't ibang lugar sa Israel at sa mga karatig na rehiyon sa loob ng ilang daang taon. So, ibig sabihin, ang Book of Psalms ay hindi lang namang biglaan na sulat lahat. Di ka, may mga, may mga kwento-kwento. At hindi yan sa isang lugar lamang, pero dun din sa area, pero sa iba't ibang panig ng Israel. Ang nagsulat niyan ay kalimitan ay si King David. Ang sabi diyan, ano yung layunin upang malaman natin na ang tunay na pagpapala ay yung makilala mo ang Diyos at ang kanyang mga salita. So, yan po yung book background method. Aaralin mo naman yung aklat. Hindi lamang yung word. Di ka yung word study method, yung word lang. Yung word lang na yon. So, aaralin mo. So, kung saan kayo naaalwanan, yun ang inyong gawin. So, yun namang book background, aaralin mo talaga yung book na yon. Ano yung pinatutungkulan doon? So, bakit yun nasulat? Saan yun nasulat? Yung book na yon. Yan. So, sabi diyan, ang Book of Psalms ay nasulat sa iba't ibang lugar sa Israel at sa mga karatig na rehiyon sa loob ng ilang daang taon. So, hindi rin agad-agad nasulat. Ibig sabihin, meron ding gap ang pagsulat ng Book of Psalms. Sabi diyan, book background method, aaralin mo yung aklat, saliksikin ang kasaysayan, kultura, at heograpiya ng isang aklat sa Biblia upang mas maunawaan ang mensahe nito. So, ang Book of Psalms mahirap unawain dahil iba't iba ang pinag-uusapan dyan. Pero maganda, yung may madadali. Halimbawa, yung sana sulat yung Book of Roma, sana sulat yan. Ayun, aralin ninyo yun. Ano yung mga, sabi dyan, saliksikin ang kasaysayan, kultura at heograpiya ng isang aklat sa Biblia upang mas maunawaan ang mensahe nito. So, book background method. So, yan po. At number 9, book survey method. Ano naman po yung book survey method na yan? Basahin ng isang buong aklat ng Biblia ng ilang ulit upang maunawaan ang pangunahing tema at pangkalahatang mensahe nito. Halimbawa, Book of Ephesians. Halimbawa, yung book na yon, aaralin mo yung Book of Ephesians at ang tema na yan ay kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Pangunahing tema. Pangalawa ay pagkakaisa sa iglesia. Sige, papost nga ng Ephesians 2:8. Alam naman po natin yan, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pangalawa, hindi lang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, pagkakaisa ng iglesia. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 11, tinukoy din po diyan yung pinag-uusapan. Ang sabi po diyan, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y mga guro? Mga pastor at mga guro. Verse, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14, upang tayo huwag na maging mga bata pa na pahapay-hapay dito at doon na dinadala sa magkakabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa
katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Ibig sabihin dyan ay yung pagkakaisa ng iglesia. Ano? Verse 14. For example po yan. Halimbawa, book survey. Makikita yan. Ano pa yung isa? Under po nun ay pamumuhay bilang bagong nilalang. Masaya po dyan. 4 verse 20 and 32. Mahaba po yan. Inyo na lamang pong basahin. Ano? So, masaya po diyan. Pamumuhay bilang bagong nilalang. Sabi nga ng talata diyan, kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Verse 20 yata yun ng chapter 4. Paki-flash nga ng isa. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Ha? So, yan po yung yan po yung book survey method. Basahin ang isang buong aklat ng Biblia ng ilang ulit upang maunawaan ang pangunahing tema at pangkalahatang mensahe nito. Ano yung mensahe ng book na yon? Ano? Book survey. Ano yung pinatutungkulan doon? Kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pagkakaisa sa iglesia at sabi diyan ay yung pamumuhay bilang bagong nilalang kay Kristo. So yun yung book survey method. Iso-survey mo yung aklat na yon. At, sabi nga diyan, upang maunawaan ang pangunahing tema at pangkalahatang mensahe nito. So, kukuha kayo ng 3 mensahe doon or 3 katotohanan na inyong naunawaan doon sa inaral nyong aklat at inyong isusulat. No? Book survey method. So, magkaiba po ya ang book background method. Ang book background method po ay aaralin mo kung ano yung, sabi nga dyan, saliksikin ang kasaysayan, kultura at heograpiya ng isang aklat sa Biblia upang mas maunawaan ang mensahe nito. Ano? So yun namang sa book background, book survey, ay aaralin mo din naman ang aklat at sabi diyan, basahin ang isang buong aklat ng Biblia ng ilang ulit upang maunawaan ang pangunahing tema at pangkalahatang mensahe nito. No? So, kaligtasan, halimbawa, paano? Sa pamamagitan ng biyaya. At pagkakaisa ng iglesia at yung pamumuhay bilang bagong nilalang ni Kristo. So, book survey method. Ano yung tinuturo dun sa book na yon? Ano yung iniaaral doon para sa atin? Ano? So, yun yung book survey method. At number 10, chapter analysis method. Ano naman po yung chapter analysis method? Pag-aralan ng mabuti ang isang kabanata sa Biblia. Bawat talata upang makita ang mahalagang detalye. Yan naman po ay verse by verse analysis. Ano? Chapter analysis method, sabi nga diyan, halimbawa, yung sabi po diyan, pag-aralan ng mabuti ang isang kabanata sa Biblia, bawat talata upang makita ang mahalagang detalye. Halimbawa, yung verse 1, yung chapter 1 na yun. Ang sabi diyan, ang turo patungkol sa taong mapalad. Yan yung verse 1. Ano pa? Ang resulta ng taong mapalad sa kalooban ng Diyos. Ito po yung akin lamang ginawa. No? Ang resulta ng taong mapalad sa kalooban ng Diyos. Verse 3. So, yung magiging resulta ng taong mapalad, magiging parang punong kahoy. At pantatlo, ang pabor ng Diyos ay nasa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban, hindi sama-sama. Yun yung verse 4 to 6. So, yun yung chapter analysis method. So, aanalisahin mo yung verse, yung chapter, at kukuha ka ng kung ano yung iyong natutunan dito. No? So, yun yung turo. Verse 1, verse 3, and verse 4 to 6, ang turo patungkol sa taong mapalad. No? So, ang resulta ng taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, at ang pantatlo, ang pabor ng Diyos ay nasa mga taong sumusunod sa Kanya, hindi sa masama. So, chapter analysis. Ano? Aanalisahin mo or ano yung sinasabi diyan sa talatang yan. Pag-aralan ng mabuti
ang isang kabanata sa Biblia, verse by verse, upang makita ang mahalagang detalye. Ano? So, yan po yung chapter analysis method. Ano naman po yung panlabing-isa? Book synthesis method. Ano naman po ito? Ibuod ang pangunahing mensahe, tema, at mahahalagang aral ng isang buong aklat sa Biblia. For example, Book of James. Ano yung pinag-uusapan diyan? Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pamamagitan ng gawa. So, yun yung buod. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng gawa. Makikita po natin yan sa chapter 1, verse 26 and 27. So, yun po yung pananampalataya. Under po na yan ay paalala na maging taga-tupad ng salita ng Diyos. So, makikita naman natin po yan sa verse 23. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinutupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Verse 24, kung hagip pa yan, verse 23 lang nilagay ko dito Sapagkat minamasdan niya ang kaniyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ibig sabihin, paalala na maging tagatupad ng salita ng Diyos. Under nun, pantatlo, hikayat sa pagtitiis, pagsubok at kontrol sa pananalita. So, yan po yung makikita din natin sa chapter 3, verse 1 to 10 at chapter 5, verse 10 to 11. So, yun yung sabi dyan, yan po ang book synthesis method. Ibuod ang pangunahing mensahe, tema, at mahahalagang aral ng isang buong aklat sa Biblia. Halimbawa, Book of James, chapter 1 at chapter 3, chapter 5, kukuha kayo doon at inyong ibubuod. So, yan po yung book synthesis method. At number 12, ay, ito na po yung verse by verse method. Verse by verse analysis method. Suriin ng isang talata o bahagi ng Biblia ng napakadetalyado sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, pagtatanong, at paghahanap ng kaugnay na talata. Halimbawa, verse 1, sino ang magiging mapalad? Ang taong sumusunod. Sino ang hindi mapalad? Siyempre, yung hindi sumusunod. Ano ang kanyang ginagawa? Bakit naging mapalad? Sumunod. Ano ang resulta ng pagsunod? So, verse 3. Ano ang resulta ng pagsunod? Ay, sabi nga, magiging isang parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. So, verse by verse analysis naman po ito. So, verse by verse analysis method. So, aaralin mo yung verse na yon at doon ka kukuha ng mensahe sa iyong naaral na verse na yon. So, yun po ang atin pong pag-aaral patungkol sa 12 methods of studying the Bible. So, hindi ko alam kung saan kayo diyan mas naaalwanan, pero mahalagang doon sa verse 1, sa number 1, naaalwanan ho ako doon. So, yung devotional method. Pero, mahalagang malaman natin na meron talagang ganyang pag-aaral sa Biblia at meron ganyang paraan ng pag-aaral sa Biblia upang ating
masuri talaga at maaral ng may katotohanan ang salita ng Diyos. Una nga, devotional method. Pandalawa ay chapter summary method. Character quality method. Thematic method. Biographical method. Topical method. Word study method. Book background method. Book survey method. Chapter analysis method, book synthesis method, at verse-by-verse analysis method. Ano? So kung saan po kayo naaalwanan diyan, pwede nyo yung i-apply pagka kayo nagbabasa ng Bible. Ano? So, kaya malaking katulungan po na malaman natin yung mga katotohanan ito. Meron palang mga ganong paraan sa pag-aaral ng Biblia. Halimbawa, word-for-word method. Aaralin mo yung word na yon. O, hindi yun lamang ang aaralin mo. Kaso nga lang, may kailangan ka ding, kumbaga ay mga reference diyan. Katulad ng concordance. Talagang kailangan mo yon. Halimbawa, aaralin mo din ang book survey method. Ay, di yun ang aralin mo, yung book na yon. Isusurvey mo yon, aaralin mo yon. Ang book of Ephesians or book of Hebrew, aralin mo yon. So, yun lang ang aaralin mo. At halimbawa ay word study method or thematic method, yan. So, diyan po kayo papasok sa mga paraan na yan kung papaano nyo gustong aralin ang Biblia. At yan po yung malaking katulungan sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Malaking katulungan yan para tayo po ay hindi maligaw kung paano nga baga aaralin ang Bible. Ano? Dahil ang Biblia po, ang hirap pong aralin ng Biblia. Ano? So kaya po tayo binigyan ng mga katotohanan yan ng paraan para aralin ang Biblia upang maunawaan natin ng madali. Ano? At hindi tayo po naliligaw sa ating pong ituturo. Ano? Kaya nga ang sabi po ng Bible, ang sabi nga po diyan, for conclusion sa 2 Timothy chapter 3 at chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi po diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, no? Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Verse, meron pa kadusong yan? Yung isa, yung 2 Timothy chapter 3 verse, nilagay pa ako dun eh. Ang kadugsong po niyan ay 2 Timothy chapter 3 yan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So tinuruan po tayo ng paraan kung paano aralin ang Biblia at meron 12 paraan kung paano aralin at Biblia, kung paano aralin ang Biblia at nasa sa inyo kung paanong paraan kayo mag-aaral. Ano? So, sabi nga, ang lahat ng mga kasulatan lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, kaya napakahalaga po ng pag-aaral po natin ito. Merong 12 paraan kung paano aralin ang Biblia at kayo na po ang pumili ng paraan kung saan kayo mas naaalwanan. No? So, kung gusto nyo ay chapter analysis, verse by verse, ay devotional method, pwede po yun. Ano? So, yun po yung mga paraan kung paano po aaralin ang Bible. Upang malaman po natin, ano nga ba yung sinasabi sa aklat na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng word na ito? So yun po yung ibig sabihin. Dahil kung sa atin lang sarili po tayo, babase sa ating pag-aaral sa Biblia, ay baka ho tayo magkaroon ng ibang konklusyon. Ano? So kaya napakahalaga din po, napakahalagang katulungan din po ng pamamaraang yaan upang ating maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng Biblia. At kung paano ito ituturo na nasa konteksto. Ano?
So, pumili na lang po kayo diyan sa 12 yan kung ano ang inyong bet na gamitin sa pag-aaral ng Biblia. Ano? Upang makatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang tayo din po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. So, tayo po yung pray. Tayo po